Amen. By the way, happy Thanksgiving anniversary po sa Bible Baptist Church, Marilao, sa panguna po ni Pastor Butch Garcia. Shout out po, Pastor Butch Garcia. Okay, so yan po para sa ating pong magiging pag-aaral ngayon. Let me invite all of you to open your Bible. Ito po kasi ang pinakamahalaga rito sa Believer's Breakfast, yung ating magiging pagsasalo-salo sa salita po ng Diyos. Philippians chapter 1, babasahin ko po ang sinasabi ng verse number 27. Philippians chapter 1, verse number 27, and I would like to share with you the message of the Lord I entitled, The Believers and the Gospel. The Believers and the Gospel. Verse 27, Philippians chapter 1, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So again, for the second time, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, and with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ito po ang salita ng Diyos. At ngayon po, ang talagang malakas na pangunguna ng Banal na Espiritu sa akin, after ng aming pong mission at ministry trip, is to challenge the listeners and the viewers ng Believer's Breakfast sa usapin ng tinatawag nating Ebanghelyo. Okay? Ang ganda po na makita natin ang kaugnayan ng mga mananampalataya at ng Ebanghelyo. Kaya po tayo mananampalataya ngayon dahil po sa Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo po ang dapat dala ng mga mananampalataya. So this is exactly what the Apostle Paul told them. Ang sabi niya sa usapang buhay, dapat makita ang Ebanghelyo. Maunawaan ang Ebanghelyo. Well, ang Bible po ay merong malinaw na paglalahad kung ano po ang gospel. Because I can say that there are people or meron din pong mga so-called Christian groups na medyo misleading po, okay, sa usapan ng gospel. Parang hindi po klaro ang presentation po ng gospel. So I believe it is good for all the viewers of this ministry to really understand the biblical, the biblical presentation of the gospel. Ito po ay nasa 1 Corinthians chapter 15. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, tukoy na tukoy po kung ano talaga ang gospel. Hindi paliwanag ng tao, hindi po yung konsepto ng tao, kundi yung maliwanag na sinabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 15. Ganito po ang sabi, mga minamahal. Kung may Bible kayo at kaya nyo pong sumunod, maganda po yan. Kung wala naman po, kung may mga maalam sa inyo, pwede nyo pong ilagay sa comment section para po nasusundan po ninyo ang ating pong pagtalakay. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So, it is good to somehow establish in our mind, brothers and sisters in Christ, that the context is about the gospel. Sapagkat sa opening pa lang ng chapter 15, very clear na po, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So let me emphasize sa bawat isa po sa atin, sa ating pong pagpapatuloy. Niliwanag po dito na sinasabi po ni Apostol Pablo ang dinideclare niya yung gospel. At ang sabi niya, yung gospel na dinideclare niya, yun ang kanyang pangangaral. At ang sabi rin po ni Apostol Pablo, ito yung tinanggap ninyo at inyong tinayuan. So verse number 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Well, very consistent po ho. Ang sabi ng Romans 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation.
Hindi ko ikinahihiya, wika ni Apostol Pablo, ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. So, yun po ang malinaw na sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 15 na yung dinideclare ni Paul, gospel, yun daw po ang kanyang pinapangaral, yun daw po ang tinanggap ng mga mananampalataya at kanilang tinayuan. Na ang sabi po niya, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So meron din po kasing mga nagsabing nanampalataya, pero hindi naman po talaga tunay ang pananampalataya. Tunay lang po ang kaligtasan ng mga tunay na nanampalataya. At magandang maintindihan po natin na ang usapang kaligtasan po ay wala sa pag-iingat ng kahit sino sa atin sapagkat ang nag-iingat ng kaligtasan ay ang ating Panginoon. Ang importante lang, ang sabi niya, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Okay? Hindi po ito nagtuturo ng nawawalang kaligtasan o nasa ating pong pag-iingat ang ating kaligtasan. Ito po ay nagtuturo na dapat malinaw sa atin ang turo na ang Ebanghelyo ay dapat naiintindihan po natin at totoong sinampalatayanan natin. Now, proceed na po tayo. Tuloy na po tayo. Ang kanyang dinideclare, na kanyang ipinapangaral, na tinanggap ng mga tao, na dahil dito ligtas sila, ay ang Ebanghelyo. Now, as what I have mentioned a while ago, it is good to really understand the gospel according to what the Bible is teaching us. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 3 and verse number 4. For I delivered unto you first of all, okay, that which I also received. Tinanggap din daw po ito ni Apostol Pablo. How that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse number 4, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scripture. So, ang gospel po, hindi na para imbentuhin pa natin ang paliwanag. At hindi po dapat lumihis dito po sa sinabi ng Biblia ang ating magiging presentation ng gospel. Ang dapat maging presentation natin ng gospel ay ang naging presentation ni Apostle Paul na ang sabi niya, ang gospel ay ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, ang Ebanghelyo po ay klarong-klaro na itinuro sa Biblia na ito po ay ang patungkol sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun po yung ating sinasampalatayanan. Yes, ang sinasampalatayanan natin, Panginoong Jesus, at sa usapan ng ating pananampalataya, yung pagkilala natin na yung kanyang ginawa para sa atin, yun po ang makapagliligtas sapagkat siya po ang nagbayad ng dapat nating bayaran. Okay? Jesus paid it all. And when we consider the teaching of the Word of God concerning the gospel is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Na kung babalikan po natin, ang sabi ni Paul, ito yung dinideclare ko, ito yung pinapangaral ko, ito yung tinanggap ninyo, ito yung tinayuan ninyo, na dahil dito ligtas kayo, maliban na lang kung hindi kayo nanampalatayang totoo. Ibig sabihin, hindi po naging genuine ang ating pananampalataya. Ang usapang salvation po ay 100% work of our Lord Jesus Christ. Pag sinabi nating 100%, wala ka nang idadagdag. Excuse me po. It means kompleto na po. Yung ginawa po ng ating Panginoon, kompleto na. Yung kanyang walang salang dugo na tumigis, yung kanyang pagkakapako, pagkamatay, pagkalibing at muling nabuhay, yan po ang maliwanag na turo ng Bible sa Ebanghelyo. Now, magpapatuloy po tayo. Excuse me. Medyo na saglit lang po. Magbibintilador lang po ako. Sorry.
Okay, pasensya na po kayo. Tutuloy-tuloy po kasi yung acid reflux pagka medyo naiinitan, natitrigger po ang aking reflux, ang acid reflux ko po. So tuloy po tayo. So I already established to you the clear teaching of the Bible concerning the gospel, that the gospel is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, that salvation is 100% work of our Lord Jesus Christ. At ito ngayon, nung ipinresent ni Pablo, ito yung tinanggap nila, ito yung sinampalatayanan nila, the same thing with us, na dapat natin panampalatayanan, na dapat nating tanggapin. Wala ka nang idadagdag sa ginawa ng Panginoon, pananampalataya lang sa bahagi po natin. Of course, aminin natin na makasalanan tayo, that we cannot save ourselves, at ang kailangan po natin is to put our faith, our trust, doon po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, yan po ang gospel. Now, in our text, the Apostle Paul said, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So, it is good that you and I, being believers, mga kapatid, should realize yung kaugnayan po ng Ebanghelyo sa buhay po natin. And the first point that I would like to share para po sa ating mensahe, sapagkat napaka-importante ng hamon na ito sa bawat mananampalataya, na mabuhay po tayo ng buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, na talagang hindi tayo basta yung mga tao lang na tumanggap ng gospel, kundi tayo po ay kumikilala sa ating responsibilidad sa usaping Ebanghelyo. Okay. Una po na gusto kong ibigay sa ating pong mensahe ay ang importansya ng pagpapalaganap ng gospel. Okay? Let us spread the gospel. Kung meron po tayong palalaganapin, kung meron tayong dapat iparating sa mga tao, ay ang mabuting balita, ito po ay ang balitang si Jesus Christ na matay, nalibing at muling nabuhay para sa atin. That Jesus Christ paid the penalty for our sins. That He is the only Savior, mga kapatid. Spread the gospel. Yan po ang unang puntos natin. Palaganapin po natin ang Ebanghelyo. Mark chapter 16 verse number 15, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Nililinaw ko po ng usapang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay sa buong sanglibutan. Kaya po, maganda po yung concept ng mga World Missions Conference. Okay? At ang Bethany po ay kilalang kilala sa ganito pong masasabi nating gawain. Ano po? Isa sa hindi maitatanggi na naka-challenge po sa atin ay ang Bethany Baptist Church. Ano po? Sapagkat ito po ang isa sa highlight at sentro ng kanilang ministeryo, na sa paniniwala ko po ay dapat maging highlight at sentro din po ng bawat totoong ministeryo ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, dapat lang napalaganapin po natin ang Ebanghelyo. Very clear po, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang misyon, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay dapat sa buong sanglibutan. Siguro po magandang makita nyo po na ang naging blessing ng technology ay ang maabot natin, maging ang mga kababayan po natin na nasa ibang bansa. Okay? So, dalawang klase po kasi. Meron po tayong mga missionaries na Pilipino, isinesend po sa mga iba't ibang bansa para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga nationals, doon po sa country na kanilang pinuntahan. In my case, ang talagang primarily, ang inaabot po ng ating ministry ay ang mga kababayan natin, bagamat hindi po dapat ilimit po doon. But my point is that I cannot speak in their language. But for sure, yung mga naninirahan kong kababayan natin sa bansang kanilang kinalalagyan can speak in their language. Diba? Magkapagsasalita po sa kanila pong salita, mga kapatid. So, it is very important for me and for all the believers to understand that it is God's will na ang Ebanghelyo po ay mapalaganap. So, the gospel is
good news that must be proclaimed. Ito ay dapat pong mai-proclaim, dapat ito po'y mai-present sa tao, ito ay dapat mai-preach sa tao. Okay? So, ang unang puntos po natin, mga minamahal, is the spreading of the gospel. Let us spread the gospel. Let us spread the gospel. Share it personally. Ibig sabihin, kung titingnan po natin, yun ang kalooban ng Panginoon, dapat plainly, ibig sabihin clear, wala kang iyahalo sa ebanghelyo, mga kapatid, and then share it passionately. Sa pagpapalaganap natin ng ebanghelyo, dapat gawin po natin ito. Sa individual, kausapin po natin sila at pagka pinresent natin, yung hindi po sila mako-confuse, dapat plain and clear at ito nga po yung pinasa ko sa inyo. Diba? Sa 1 Corinthians chapter 15. And then, passionately, like the heart of the Apostle Paul. Grabe, ang puso ni Apostol Pablo. Siguro dala na rin ito ng puyat. Ano po? Okay, so number 1, let us spread the gospel. So number 2, it is also good, mga kapatid, to show the gospel. Ang sabi niya, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. So ang idea po, mga kapatid, ang ebanghelyo ay mensahe ng kaligtasan. At ito pong mensahe ng kaligtasan ay may dapat maging impact sa buhay ng mga nagkiklaim na sila po'y naligtas. So, ang ibig sabihin po, ang kalooban ng Panginoon, magliwanag po tayo. Diba? Kasi yun po yung idea. Only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. So, yung conversation po dito is way of life. Diba? Yung ating pong way of life. Okay? So, excuse lang po sandali ho. Pastor? Okay, thank you. Shout out po kay Pastor Orson. Okay, so, ayan, tinry ko po kasing hindi ako nag-aircon ngayon. Ano po? Kasi mataas ang kuryente. Alright, tuloy po tayo. So, yung pong sinasabi ko sa bawat isa, kasi it is one thing for us na tayo po ay mag-claim na tayo po'y ligtas, pero dapat may manifestation po ang kaligtasan. Yan naman po ang madalas nating mapapakinggan. Kaya sa usapang gospel, dapat ito po ay ating mapalaganap at dapat makita rin po ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng Diyos sa ating pong mga buhay. I remember the Lord Jesus Christ when He talked to His disciples, ang sabi niya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So napakahalaga po na ang ebanghelyo dapat makita sa buhay natin kung paano tayo nagsasalita. Di po ba? Kumbaga, yung changes dapat makita sa ating pong character, sa ating pong conduct, and even sa usapan po ng pagmamahal in our character. Through our character, mga kapatid, through our conduct, and through our love, charity. Napakahalaga po na yan ay mapansin. Sabi po ng ating pong teksto, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. So, tapos, sabi po sa Titus chapter 2, verse number 7, in all things, shewing thyself a pattern of good works. Kristiyano po ang mga kinakausap po dyan at yun po ang inaasahan. Ang sabi naman po nung Panginoon, by this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one another. So mga kapatid, una po, number 1 po, spread the gospel. Second, show the gospel. Kaya paulit-ulit natin pinapaalalhanan ng mga miyembro. Makita po nila. Kanina po sa message natin sa church, di po ba? Sa usapang fellowship. Maganda mapagtibay natin ang fellowship po natin. Okay, tingnan nyo po sa Philippians chapter 2 and verse number 22. Dito po, bibigyan pansin po natin, but you know the proof of him that as a son with a father, he had served
with me in the gospel. So kaya ito po ho, ating binibigyang pansin na dapat din po serve the gospel. Okay? So napakahalaga po mga kapatid. Okay, so dapat willingly, faithfully, sacrificially, ang gospel po ay atin pong na-serve mga kapatid. Akin pong gustong bigyan ng pagpapatibay, ito pong ating puntos. Una po natin, okay, spread the gospel. Ikalawa po, show the gospel. Ikatlo po, strive for the gospel. Okay, strive for the gospel. Ang sabi po, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So kaya nga yung mga churches, particular, yung mga Christian churches, huwag nyo pong payagan na dapat, di ba? Huwag nyo pong payagan na hahati-hati po tayo. Dapat sa isang espiritu, magkaisang puso po tayo sa usapan partikular ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Okay? In spreading the gospel, in, showing the gospel, siguro po ang maganda, magtulong-tulong tayo. At yan po yung, lagi ko pong binabanggit. Actually po, ang isang malaking pondo po namin sa church na pupunta sa mga missionaries na pumupunta po sa church. Halos sunod-sunod po yan. Hindi kami basta makapag-turn down, lalo na kapag ka po meron po talagang nag-e-express na sila po'y matulungan. Siyempre, ang mangyayari lang po, pagka nagkasabay-sabay, hindi naman po pwedeng lahat. So, pero, lagi po, meron kaming panahon. Living Water, alam niyo po yung sinasabi ko, di po ba? And sometimes, maring po pwedeng may question sa mind natin, and it is my opportunity, it is a good opportunity for me to answer that question sometimes in our mind. Kasi hindi man natin sila masuportahang lahat, at least pag nadalaw sila sa church, tayo po'y nagiging kabahagi, mga kapatid. Okay, ang akin pong gustong ipunto, ang usapang ebanghelyo sa kontekstong pangmananampalataya, dapat lahat tayo sama-sama at nagtutulong, striving together for the faith of the gospel. Kaya nga ang puntos natin, di ba? Strive together. Strive for the gospel, mga kapatid. Ito pong si Apostol Pablo'y nananawagan for all the believers to stand together and strive together for the advancement of the gospel. Diba? Stand firm for the gospel. Stand together for the gospel. And stand courageously for the gospel. Pag inaral nyo po yung kanyang mga persecution na naranasan, kung paano pong nandoon ang lahat ng gawa po ni Satan, kaya nga sabi ko, mga kapatid, sa totoo lang, wala man tayo sa kalingkingan ni Paul, at least nahahamon tayo sa naging buhay po ni Apostol Pablo. So, Kristiyano, isipin nyo po, kung sinasabi nating mananampalataya tayo, tapos hindi tayo katulong sa church natin sa usapan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa mga endeavor for the lost souls, sa endeavor po sa pagpipreach ng gospel. Kaya nga yung ministry para sa mga bata, napakagandang pagkakataon na bata pa lang, na i-evangelize na po natin, na i-share na po natin yung gospel. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang exposure ng mga bata sa social media, sa television, 'di ba? Ang exposure nila nandoon po sa mga bagay ng mundong ito at kasalanan. So, it is good na bata pa lang sila, may present na po ang gospel sa kanila. Kaya sa mga Sunday school teachers, doon po sa mga children's outreach ministry, mga kapatid, huwag niyo pong baliwalain po yan. Huwag niyo pong tingnan mababaw. Yan po isang kaparaanan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Maganda nga lang po na ipakita natin sa mga bata yung pong Ebanghelyo sa ating mga buhay at ganun din po, tulong-tulong po tayo sa usapang mga bata, usapang mga kabataan, usapang iba't ibang bansa, usapang misyon, usapang mga churches na kung saan naghahamon para sa misyon. Mga kapatid, ang kailangan po, sama-sama po tayo. Let us strive together sa usapan po ng gospel. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon. Una po, spread the gospel. Ikalawa po, show the gospel. Pangatlo po, mga kapatid, strive for the gospel. And then last but not the least, share for the gospel. Share for the gospel. Alam nyo, sa ngayon po,
Marami pong nakaabang ng mga bashers kapag ka pinag-uusapan po, lalo na sa mga pastor. Pag tumatalakay po ng giving, may mga bashers po na hindi po nagiging objective. Ang ibig sabihin po ni hindi iniintindi. Sabi ko nga, kung papatulan nyo po minsan sila, malinaw na po doon sa talata, hindi naman ikaw ang binabash nila kung sakali man. Mga pastors, if ever man, na talagang meron pong nagbabash po sa atin, kapag ka po tayo nagtuturo ng mga ganyang bagay, wag ko kayo mabader as long na sincero po at genuine po ang heart ninyo. Kasi in reality, hindi naman yun sinasabi natin ng lumalabas na nakokontra nila eh. Kundi yung sinasabi po ng Panginoon, mga kapatid. Biblia po yun. Kung wala pong Biblia, ito payo ko po sa inyo. Pag wala pong Biblia na nagpapatibay sa anumang itinuturo ng pastor, walang dahilan para kayo po'y sumunod. But if your pastor is teaching you the Word of God, and if it is very clear in the Word of God na itinuturo po yan, like ngayon, pinag-uusapan natin gospel, hindi naman po pwede yung mga missionary pumunta lang doon nang magsasabi po doon sa piloto o sa airlines na pupunta sila doon sa mission by faith. Hindi ba? Ang hanapin sa iyo, plane ticket, mga kapatid. Hindi ka po pwedeng makapag-apply ng wala kang, di ba, monetary or sabihin po nating assistance. So, kaya for me, maganda rin po na makita nyo na isa sa itinuturo din ng Bible sa usaping ebanghelyo bilang mananampalataya na dapat meron tayong share for the gospel. Kaya nga yung concept nung sinabi po ng pastor, mukhang sa matagal na panahon, di ba? May mga tao na talagang gustong mag-express. Paano po ba kami makapag-express? Kasi gusto naming mag-take part dyan po sa mission ninyo, sa ministeryo po ninyo, particular, yung church planting, pagpapalawak ng ebanghelyo. Palibasa, hindi nga po ako na-use doon at sa sobrang ingat ko po, ayaw ko pong mapag-isipan. Pero, sa totoo lang, naisip ko, di ba? Like for example, ngayon, nagcha-challenge tayo mga tao. Almost every day, naka-aircon po ako nung pag-share dahil napakainit po kapag ka hindi. Pero, yun po, sabi ko, may katwiran. Opo. So, pero ang gusto kong i-point out, higit po dito sa usapang online, kasi kahit di nyo po gawin yan, walang problema eh. Pero yung usapang mga missionaries na pumupunta sa iba't ibang bansa, kakailanganin po nila ng mga somebody na mag-share para po sa pagpapalawak at pagpapalawig ng ministeryo at ebanghelyo ng Panginoon. Okay? So kaya napakalaking tulong po niyan. Ngayon po, ang isa sa wino-workout namin, kasi ang hirap ng sitwasyon nila Pastor Mark J. Ang hirap po ng sitwasyon nila Pastor Jabez, na talagang through online po sila. Pero importante po yung physical presence ng pastor. Kaya po wino-workout po natin yan. And I'm very happy to see that our members are very positive. They are very positive at hindi sila naapektuhan ng mga poisonous statement po ng mga talagang hindi nagiging objective, makakontra lang. Actually po, may mga katwiran din po sila eh. Kasi meron naman talagang gumagamit po ng ministeryo o salita ng Diyos sa pangangalakal. Pero madidiscern naman po natin yan. Kaya importante po na makita natin that we need to share for the gospel. We need to take part, mga kapatid. We need to support the missionaries. Mahalaga po ang pagsuporta sa mga misyonero, mga kapatid. Sabi ko kay Doc Emerson, kasi natouch ako, nung po dumating doon sa point, si Doc Emerson, sabi niya, alam mo, sa iyo namin gustong mag-share. Bakit? Being evangelist at church planting, nakasisiguro kami na talagang nagagamit sa pagpapalawak ng gawain ng Panginoon at sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Dahil church planting yan eh. Start ng mission and then evangelistic meeting. Kasi ang kalagayan ko po is evangelist. By nature po ng ministry na ginagawa ko po, evangelist. Kaya nga po, napaka-bless ako na ang members po ng Living Water Baptist Church, hindi lang nila tanggap yan, kundi kaagapay po talaga sila. And I can say, in all honesty, that one of the great help in my life as I do the work, as I fulfill the great task, the Great Commission, ay yung pong mga supportive members. Si Apostol Pablo po, very thankful sa mga mananampalataya sa Pilipos kasi sila po talaga ay naging bahagi ng ministeryo ng misyon ni Apostol Pablo. At niliwanag po yan sa Philippians chapter 4, verse number 10, "But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful but you lack opportunity."
Nilinaw nga niya not I speak in respect of one. Kasi ang nakakabother po sa akin minsan, kaya ko po hindi basta magawa na mag-approach po, lalo na sa mga pangangailangan sa ministry. Kasi una, pag nakita po ako, mukhang maayos naman po kami pagdating sa yung amin pong mga sabihin nating kasuotan, everything. Kasi ayoko naman pong magmumukhang kawawa para po bigyang pansin. Kasi pangalan din po ng Panginoon na nakasalalay, hindi naman nagkukulang ang Panginoon po sa amin. Kaya lang minsan kasi, kapag ka po ikaw ay nagsabi ng ganyan, ang iniisip ng iba, parang, perahan lang yan. Bagamat totoo po na meron naman talaga, pero si Pablo po mismo, ano ang sabi po niya? Diba? But I rejoice in the Lord greatly that at last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. Nilinaw niya, not that I speak in respect of want. For I have learned, okay, in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, I know how to abound, everywhere in all things I am instructed, di ba, both to be full and to be hungry, both to abound and suffer need. So yun po. Pero nung sabi niya, kinukomment niya yung church. Dahil kahit hindi naman sa usapin ng tinatawag ng pangangailangan, kayo ay nagpadala sa akin ng inyong tulong. Kaya nga sabi ko, yung pong mga members natin na talagang bukod sa kanilang faithful giving sa church, sila po'y nagte-take part sa buhay ko po sa ministry, kumbaga sa usapan po, kayo po'y may share sa mga nagiging bunga po ng ministeryo. Kaya in a way, okay, parang itinetake ko po yung advice na mas marami po ang po pwedeng magawa kapag ka ikaw po sa iyong pagpapalaganap ng ebanghelyo ay hindi malilimitahan. Okay? So, like for example, hindi po biro ang mga expenses nito pong nakaraan sa usapang ministry trip. Salamat na lang. May mga members po na marunong makidamay, marunong makibahagi. And I know that it is the application of the teaching of the Word of God concerning yung pong giving and receiving. Yan ang eksaktong sinabi ni Paul, for once and again, you sent unto my necessities. Di ba? So, kayo lang ang talagang tumulong. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya naman ang sabi niya, okay, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Nilinaw pa nga niya, kung tutusin, areglado naman ako dahil meron pong lumingap sa kanya. Pero sabi niya, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, kaya sa ating pong tinalakay ngayon, sa usapang mananampalataya at ebanghelyo, akin pong pinakita sa inyo ang kaugnayan nito. Ang kaugnayan po ng mga mananampalataya sa ebanghelyo, kaya tayo mananampalataya dahil sa ebanghelyo. At kaya tayo naabot ng ebanghelyo dahil po sa mga mananampalataya na nagpadala sa atin ng ebanghelyo, na nagbahagi sa atin ng ebanghelyo. At bilang mga mananampalataya na nakakaintindi na ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, at nilinaw ko po sa inyo kung ano ang ebanghelyo ayon sa turo ng Bible. Ito po'y magandang balita na si Jesus Christ ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Mga Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, it is very important for all of us to really consider this message. The believers and the gospel. Let us spread the gospel. Yun po ang ginagawa natin. Itong naging trip namin, pagpapalaganap ng ebanghelyo. Yung mga world missions conferences, that is actually the appeal for us to be involved doon po sa world mission because we need to spread the gospel. And then we need to show the gospel. It is not good that you are just preaching. You need to practice, di ba? Ang sabi niya, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Dapat yung ebanghelyo ng Panginoon talagang umaayon sa buhay na nakikita po sa bawat isa po sa atin. And then, importante rin po, strive for the gospel. Tulong-tulong. Members, huwag niyong ipaubaya sa pastor lang. Huwag natin ipaubaya sa members, sa workers lang. Lahat ng Kristiyano dapat may kaisipan for all of us to strive together for the faith of the gospel. Ang soul winning po ay hindi pang pastor. At ang pastor naman po hindi exempted sa soul winning. Sabi po nung isang narinig ko, ba't ka magso-soul win? Ikaw ang pastor eh. Sino ba nanganganak?
Di ba yung mga tupa? Kaya parang ang punto niya, dapat ang soul winning, trabaho yan ng mga members. Mali po, kasi bago po natin makita ang kalagayan nating pastor, tayo, Kristiyano muna tayo. At ang usapang soul winning at ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay usapang pang-Kristiyano. Kaya kung ikaw ay pastor ng Kristiyano, kasama ka sa dapat nagso-soul win. Hindi naman ibig sabihin yan, obligadong kasama ka sa mga visitations. Katulad po ng ginagawa po ng inyong lingkod. Ako po, kahit ako'y nagpapastor na, given a chance and an opportunity na meron pong sisira ng gospel, katulad nga po nitong mission trip namin ito, natutuwa po ako na yung bisita po namin, pagkatapos po ng service, the Lord led me to talk to her. And Sister Yoli is very happy because dinala po niya yung kanyang kakilala at kaibigan, and praise God sapagkat si Clarice nagpasyang tumanggap manampalataya sa Panginoon noong pong August 3, 2026. 'Di ba? Si Sir Julie, nagpapasalamat tayo sa Panginoon doon po sa mga trip natin na yan sa misyon. So mga kapatid, ang dapat talaga tulong-tulong. Hindi po pwedeng ikatwiran ng mga miyembro, pastor yan, trabaho ng pastor yan. At hindi rin po pwedeng ikatwiran ng mga pastor, trabaho ng mga miyembro yan. Mga kapatid, pastor ka man o miyembro ka man, ang soul winning at ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay trabaho ng mga Kristiyano. Kaya kung ang pastor, Kristiyano din, trabaho po natin yan na tayo po ay magpalaganap ng Ebanghelyo. Members, kung ikaw ay totoong Kristiyano, we are accountable and responsible because we are all debtor. Yan po ang sinasabi ni Paul. Kaya sabi niya, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. And in verse 16 of Romans chapter 1, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Let us strive together. Strive for the gospel and then share for the gospel. Dito pumapasok ang mission giving. So yung pong inyong pagsuporta sa mga pastor, sa mga mangangaral, in a way, kayo po ay nagsishare sa usapan po ng gospel sharing, ng gospel preaching. Yung mga bansa na hindi natin mapupuntahan, may mga nagpupunta po roon. Yung mga missionaries na nagsuko ng buhay sa specific country, mga kapatid, sa pag-share natin sa kanila, para na rin po tayong pumunta po doon. So, yan po ang malinaw. Ang sabi po ng ating teksto, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that is stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. The believers in the gospel. Sige nga, kung kayo po'y nakinig ngayon pong umagang ito, mga giliw na taga-subaybay, subukan nyo nga pong i-type yung ating pong mga punto sa mensaheng ito. The believers in the gospel. Number 1, let us spread the gospel. Number 2, magandang nasusundan po natin dapat, di po ba? Number 1, let us spread the gospel. Number 2, let us show the gospel. Number 3, let us strive for the gospel. And number 4, let us share for the gospel. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. How about us? Kamusta po tayo, mga giliw na taga-subaybay? Kamusta po tayo sa usapan ng Ebanghelyo? Are you saved today? Do you know for sure that any moment you die, you go to heaven? If not, the gospel is the answer. It is good for you to realize that Jesus died for your sin, that Jesus died, buried, and rose again. He shed His blood, mga kapatid. He paid the penalty for the sins of mankind. And yung mananampalataya po, ang sabi ng Bible, ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, napakaganda po na ngayong sandaling ito, mga Kristiyano, magbigay pansin po tayo sa ating pong pinag-aralan. Kung ikaw ay hindi paligtas, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong ikaliligtas, sa iyong kaligtasan. Kung ikaw naman ay ligtas, ikaw at ako ay accountable na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon sa buong sanglibutan. Yan po ang dapat na tayo ay magsama-sama
sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sa pagpapatunay ng Ebanghelyo sa ating mga buhay, at ganun din po mga kapatid, maganda rin po na tayo ay magsikap, magpatibayan at magsikap na mabuti para sa ikalalawig ng Ebanghelyo, at maganda rin pong matuto tayong magbahagi at makibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakaliwanag na mensahe mo. Bagamat physically, meron pong difficulty on my part, maging sa aking pong throat, at sa kalagayan po na humanly speaking, it is really hard, na hindi po sapat ang tulog, pero salamat sapagkat sapat ang iyong biyaya. May you continue to challenge your people, Heavenly Father, and if ever na ngayong sandaling ito, may nakakarinig po sa amin na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, may they realize the importance of your gospel, Heavenly Father, that the reason why you came is to die for our sins. And thank you, Lord, sapagkat ikay namatay, nalibing at muling nabuhay, at sino mang mananampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Nawa, ang amin pong naging pag-aaral na ito ay maging hamon sa aming buhay, at makabalikat, makatulong po kami ng aming pastor, lalo na po sa mga local churches na aming kinabibilangan sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng iyong pagliligtas. Basbasan mo po ang bawat nakinig at ang ministeryong ito ng Believer's Breakfast. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.